Si Kenichi ay namuhay ng pangkaraniwang buhay at hinahati ang oras sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho at pang-araw-araw na gawain. Isang araw habang nasa trabaho ay bigla siyang nawalan ng malay matapos uminom ng gamot at agad na isinugod sa ospital. Matapos ma-discharge ay bumalik siya sa bahay at itinuloy ang kanyang nakagawiyang pamumuhay. Kinabukasan ay naghanda siya ng kape at gumawa ng baon at naglaan ng oras para sa kanyang paboritong libangan, ang pagguhit habang nanonood ng telebisyon. Subalit ang kanyang ordinaryong araw ay biglang nabago nang biglaan siyang mailipat sa isang ganap na kakaibang mundo habang hawak ang kanyang tablet, habang sinusuri ang kanyang paligid at naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Paglingon niya ay inaasahan niyang makakakita siya ng kakilala subalit sa halip ay isang mandirigmang kalansay ang tumambad sa kanya na ikinagulat niya. Pinilit ni Kenichi na mapakalma ang sarili at naalala niya ang isang galaw mula sa isang palabas sa TV na kanyang ginaya. Laking gulat niya nang ito ay mag-activate ng isang screen sa harap niya. Ang screen na ito ay nagkumpirma ng kanyang paglipat sa bagong mundo at nagbigay ng mga opsyon para sa statistics at isang virtual na tindahan. Dahil sa kanyang pagkamausisa ay sinubukan niyang tuklasin ang tindahan at natuklasan niyang ito ay halos kapareho ng ginagamit niya sa kanyang dating buhay. Kumpleto pa sa inventory na may label na place items here. Upang subukan ang functionality nito ay kumuha siya ng damo at inilagay ito sa inventory na matagumpay niyang naimbak. Nagpatuloy si Kenichi sa pag-eeksperimento at sinubukan ang trash feature ng inventory na gumana ng walang aberya, habang tuwang-tuwa at naguguluhan sa bago niyang kakayahan, naalala niya ang isang pangunahing pangangailangan at ito ang pagkain. Sa kasamaang palad kahit sa kakaibang mundong ito ay wala pa rin siyang pera upang makabili ng pagkain at kinakailangang dagdagan ang kanyang balanse. Determinado siyang makibagay at sinubukan niyang ibenta ang damo kaso nalaman niyang walang halaga ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga gamit ng mandirigmang kalansay, kinuha at ibinenta ang mga ito at nakakuha ng isang kahangahangang halaga na umabot sa 98,000 yen. Sa hindi inaasahang yaman na natamo ni Kenichi at bumili siya ng pagkain upang maibsan ang gutom at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kalansay sa pamamagitan ng maayos na paglibing dito. Sa tulong ng bisikleta na binili niya mula sa tindahan ay sinimulan niyang maghanap ng paraan upang mabuhay sa kakaibang mundong ito, habang papalapit ang gabi at sandali siyang nagpahinga at nag-enjoy ng isang simpleng pagkain, naramdaman niya ang bihirang sandali ng kapanatagan. Ngunit hindi ito nagtagal dahil bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga halimaw sa kagubatan at naparalisa siya ng takot at dali-daling binuksan ang virtual store at umaasang makahanap ng sandata. Sa gitna ng desperasyon ay bumili siya ng mga paputok pero wala itong naging epekto sa mga halimaw. Nang magpatuloy ang pag-atake ng mga nilalang at napilitan siyang bumili ng tirador na wala ng ibang pagpipilian, ginamit niya ito upang masaktan ang mga halimaw na sapat upang maitaboy sila. Ginamit ni Kenichi ang pagkakataong ito upang tumakas gamit ang kanyang bisikleta. Kinabukasan ay nakarating si Kenichi sa dulo ng kagubatan at habang minamasdan ang paligid gamit ang mga binocular, napansin niya ang mga pader ng isang malayong lungsod at nagdesisyong tumungo roon at habang papalapit siya sa lungsod, muntik na siyang mabangga ng isang dumadaang karwahe. Laking gulat niya nang marinig ang pasahero ng karwahe na nagsalita ng wikang Hapon na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaari siyang makipag-usap sa mga tao sa lungsod. Inalok siya ng lalaki sa karwahe ng libreng sakay at sinigurado sa kanya na hindi siya singilin kahit wala siyang pera. Pumanhik si Kenichi sa karwahe at napansin ang isang tahimik na dalagang nakaupo sa loob. Habang naglalakbay ay nakipag-usap siya sa merchant na ipinakilala ang sarili at nagtanong tungkol sa kakaibang pananamit ni Kenichi at ang dahilan ng kanyang pagbisita sa lungsod. Ipinaliwanag ni Kenichi na balak niyang magnegosyo kaso napansin ng merchant na wala siyang daladalang kalakal. Tinanong ng merchant si Kenichi kung mayroon siyang inventory box at bago pa man siya makasagot, ipinakita ng kasamang babae ang sarili nitong inventory box na labis na ikinagulat ni Kenichi at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod, habang maingat na pinagmamasdan ni Kenichi ang mga bago at kakaibang tanawin sa paligid. Pagdating nila sa lungsod ay tumulong si Kenichi sa merchant sa pagdiskarga ng mga kalakal nito. Nagpasalamat ang merchant ngunit iginiit ni Kenichi na siya ang dapat magpasalamat dahil sa mahalagang impormasyong ibinahagi ng merchant tungkol sa lungsod. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat ay inalok ni Kenichi ang merchant ng isang maliit na supot ng paminta. Nagulat ang merchant sa alok at ipinaliwanag na ang kalakalan ng pampalasa ay mahigpit na kontrolado ng isang makapangyarihang pamilya,
ang pagbebenta ng pampalasa ng walang pahintulot ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa at nang maunawaan ang posibleng panganib. Mabilis na nilinaw ni Kenichi na ang paminta ay simpleng regalo lamang at hindi para sa kalakalan. Sa kabila ng paliwanag ni Kenichi ay nanatili ang merchant sa kanyang prinsipyo at tumangging tanggapin ang paminta ng walang kapalit. Sa halip ay binigyan niya si Kenichi ng ilang barya bilang kabayaran at ng kalaunan ay ibenta ni Kenichi ang mga barya na iyon. Laking gulat niya nang malaman niyang ang halaga nito ay katumbas ng humigit kumulang 108,000 yen. Isang napakalaking tubo kumpara sa 950 yen na ginastos niya sa pagbili ng paminta mula sa kanyang virtual store. Ang natuklasang ito ay labis na nagbigay ng pagkamangha kay Kenichi sa mga oportunidad na maaring makamit sa bagong mundong ito. Nagpatuloy si Kenichi sa paggalugad sa lungsod hanggang sa matagpuan niya ang isang inn at pagpasok niya, binati siya ng innkeeper at tinanong kung kailangan niya ng pagkain o matuluyan. Pinili ni Kenichi na kumuha ng matuluyan at agad silang nagkasundo sa presyo. Gayunpaman ng oras na para pumirma ng kontrata ay napagtanto ni Kenichi na hindi niya alam kung paano ito gagawin. Ang kanyang kawalan ng kaalaman sa lokal na kaugalian ay nagbigay ng pag-usisa sa innkeeper, na nagtanong kung bakit siya nasa lungsod lalo na't halata ang pagkakaiba ng kanyang anyo sa mga lokal. Ipinaliwanag ni Kenichi ang kanyang layunin na makipagkalakalan at gayunpaman, binalaan siya ng innkeeper na hindi siya marehistro ng Merchant Guild maliban kung maipapakita niya ang kanyang kakayahan sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Buo ang kumpiyansa ni Kenichi at sinabing mahusay siya sa tatlong larangang iyon ngunit inamin niya na wala siyang kaalaman sa lokal na wika. Narinig ito ng isang waitress kaya't sinubukan niyang tukuyin ang galing ni Kenichi sa matematika sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng problema. Madaling nalutas ito ni Kenichi na labis na ikinahanga ng waitress at ipinakilala niya ang sarili bilang Elia at inalok si Kenichi ng tulong sa pagsusulat ng kanyang pangalan. Nagpropose si Kenichi ng kasunduan at tuturuan siya ni Elia kung paano magbasa at magsulat kapalit ng isang natatanging merienda. Napukaw ang interes ni Elia kaya pumayag siya nang ibigay ni Kenichi ang mga matamis at tuwang-tuwa si Elia. Sinabi niyang hindi kilala ang ganitong klase ng pagkain sa kaharian ng Kaden, na nagbigay kay Kenichi ng kaunting ideya tungkol sa kanyang lokasyon. Inilarawan ni Elia ang lasa bilang napakasarap at inihambing ito sa pagkaing kinakain ng mga maharlika. Biro pa niya na kung matuklasan ng mga maharlika ang mga matamis na ito ay tiyak na kukunin nila ito mula sa kanya. Ngumiti lang si Kenichi at sinabing simulan na nila ang aralin. Nagsimula ang kanilang aralin, at mabilis na natutunan ni Kenichi ang mga pangunahing kaalaman sa lokal na wika at sistema ng matematika. Dahil sa pagiging simple ng mga konsepto at kanyang determinasyon ay mabilis siyang umunlad na labis na hinangaan ni Elia. Sa biro ay sinabi ni Elia na tiyak na magiging matagumpay na merchant si Kenichi at pabirong idinagdag na baka kailangan niyang magtrabaho upang maging kasintahan nito balang araw. Tumawa si Kenichi at sinabing mas matanda siya para maging ama ni Elia. Habang nag-aaral sila napansin ni Elia ang isang guhit na ginawa ni Kenichi na nagpapakita ng larawan niya. Sa sobrang tuwa ay masaya niyang sinabi na sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam ni Elia na para siyang isang maharlika dahil sa guhit na ginawa ni Kenichi. Kinabukasan ay nagpunta si Kenichi sa Merchant Guild upang kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro. Nagulat siya nang malaman niyang ang bayad sa pagpaparehistro ay isang pilak na barya na katumbas ng 50,000 yen na isang napakalaking halaga. Dahil hindi niya kayang bayaran ito ng buo agad at pinili niya ang opsyon na hulugan. Matapos ang proseso ay ibinigay ng guild worker kay Kenichi ang isang metal na badge na magpapakilala sa kanya bilang isang rehistradong merchant. Ipinaliwanag nito na kailangang malinaw na ipakita ni Kenichi ang badge tuwing makikipagkalakalan upang patunayan ang kanyang katayuan. Naglibot si Kenichi sa abalang pamilihan ng lungsod at napansin niya na ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay mas mataas kumpara sa mga presyo sa kanyang mundo. Isang nagtitinda ng prutas ang lumapit sa kanya at nag-alok ng iba't ibang klase ng prutas at pumayag si Kenichi na bumili, gamit ang pagkakataon upang matuto tungkol sa mga lokal na produkto. Pagbalik niya sa inn ay ibinigay niya ang ilan sa mga prutas kay Elia bilang regalo at tuwang-tuwa si Elia at nagpasalamat. Tinanong niya si Kenichi tungkol sa kanyang pagpaparehistro sa guild at nang ipakita ni Kenichi ang kanyang badge, masaya rin siyang nakibahagi sa tagumpay nito. Kinagabihan ay nagpahinga si Kenichi sa kanyang kwarto na pagod mula sa mga kaganapan ng araw. Kinabukasan ay sinimulan ni Kenichi ang paghahanda para sa kanyang trading setup at gamit ang kanyang kakayahan,
maingat niyang nililok at inayos ang kanyang mga paninda. Pinanood ni Elia si Kenichi na humanga sa kanyang galing sa paggawa ng kahoy at habang inaayos niya ang mga tuwalya at iba pang mga paninda, napansin ni Elia ang mga clothespin na ginawa ni Kenichi at naakit sa mga ito. Tinanong ni Elia kung bahagi ba ng kanyang paninda ang mga ito. Nagulat si Kenichi sa kanyang interes kaya't nakinig siya habang ipinaliwanag ni Elia na ang mga clothespin na karaniwang ginagamit sa lungsod ay marupok at madaling masira. Sinabi ni Elia na nais niyang bumili ng ilan mula kay Kenichi at kinabukasan ay nagpunta siya sa pamilihan at humingi ng pahintulot sa isang babae na ilagay ang kanyang tindahan sa tabi nito. Masaya siyang tinanggap ng babae at nang buksan ni Kenichi ang kanyang storage box upang ipakita ang kanyang mga paninda, labis na namangha ang babae dahil hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong klaseng sistema ng imbakan. Sinimulan ni Kenichi ang pagbubukas ng kanyang mga paninda at nang makita ng babae ang mga clothespin ay hinangaan niya ang mga ito at nagdesisyong bumili ng 5. Nagpatuloy si Kenichi sa pagbebenta at napansin niyang patok ang mga clothespin sa mga tao at sa pagtatapos ng araw ay nakalikom siya ng 15,000 yen na higit pa sa inaasahan niya. Makalipas ang ilang sandali isang lalaking bihis ang lumapit sa kanya at interesado sa pagbili ng isang kutsilyo. Nang sabihin ni Kenichi ang presyo ay nagkomento ang lalaki na medyo mahal ito pero naintindihan niya dahil sa mataas na kalidad nito. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung mayroon bang mas malaking kutsilyo si Kenichi at hinahanap ni Kenichi sa kanyang tindahan ang hinihingi ng lalaki at nakahanap siya ng espada na labis na ikinahanga ng lalaki. Ngunit nang ibunyag ni Kenichi na ang presyo nito ay 1 gintong barya at nagulat ang lalaki sa taas ng halaga. Sa sandaling iyon isang kalahating tao na kahawig ng pusa ang lumapit at nagsimulang umamoy na nagdulot ng kaba sa kanya at dahil dito ay napaatras si Kenichi, hindi nag-iisa ang nilalang na ito na may iba pang tulad niya na sumama. Napansin ng babaeng nagtitinda sa tabi ni Kenichi ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na marahil iyon ang unang pagkakataon ni Kenichi na makakita ng ganitong lahi. Inamin ni Kenichi na wala pang ganitong nilalang sa lugar na kanyang pinanggalingan. Isa sa mga beast folk ang tumalon sa tindahan ni Kenichi at nagpakita ng interes na bilhin ang banig na gamit niya upang takpan ang kanyang stall. Sa una ay tumanggi si Kenichi at sinabing hindi iyon ipinagbibili kaso kalaunan ay nagdesisyon siyang magdagdag ng mga banig sa kanyang inventory. Pumayag ang beast folk na bumili ng 3 banig at nag-alok si Kenichi ng diskwento na sinabing ibebenta niya ang 3 sa halagang 8 copper coins sa halip na siyam. Gayunpaman ang dala lamang ng beast folk ay mga pilak na barya at nagmungkahi si Kenichi ng solusyon, kukunin niya ang 2 pilak na barya at bibigyan sila ng 2 tansong barya bilang sukli. Sa simula ay inakala ng beast folk na sinusubukan silang linlangin ni Kenichi kaso siniguro ng eleganteng lalaki na tama ang kalkulasyon ni Kenichi, dahil dito ay nawala ang kanilang pagdududa at kumpiyansa na itinuloy ng beast folk ang kanilang pagbili at umalis. Ipinaliwanag ng babaeng nagtitinda sa tabi ni Kenichi na madalas mahirapan ang beast folk sa paggawa ng mga kalkulasyon, kalaunan ay nagpa siya ang eleganteng lalaki na bilhin ang espada at nagpasalamat kay Kenichi sa kanyang kooperasyon. Pagkatapos ng araw ay bumalik si Kenichi sa kanyang tinutuluyan at nagbayad para sa pananatili ng 5 gabi, tinanong siya ni Elia kung kumita siya ng maayos at sinabi niyang nakakuha siya ng disenteng halaga. Samantala isa sa mga customer na bumili ng clothespin ay ibinigay ito sa kanyang amo. Ang amo ay labis na humanga sa mababang presyo at praktikal ng item at nagdesisyon na isama ito sa mga paninda ng kanilang kumpanya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama upang ibahagi ang balita at samantala, sa inay nais ni Kenichi na maligo sa mainit na tubig. Isinasaalang-alang niya ang pagbili ng 1 bariles at pagpapainit ng tubig ng sarili niyang paraan. Ngunit napagtanto ni Kenichi na kakailanganin niya ng mataas na kalidad na mga materyales upang maiwasan ang anumang problema. Habang nagmumuni-muni ay naitanong niya sa sarili ang layunin ng kanyang pagdating sa mundong ito at ang pinagmulan ng mga misteryosong screen na patuloy niyang nakikita. Inisip niya kung maaaring may isang demonyo na naghihintay na angkinan ang kanyang kaluluwa balang araw ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa huli ay tanggap na niya ang kawalang kasagutan at natulog na lang. Samantala sa ibang bahagi ng kagubatan ay isang palaboy na dalaga ang makikitang nangangaso ng ibon, matapos niyang mahuli at kainin ito at pabulong niyang sinabi sa sarili ang pag-asang dumating ang araw na makakakain siya hanggang sa mabusog. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.